Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome na naman po sa ating uploaded vlog video kung saan tatalakay na naman po tayo ng panibagong paksa dito sa Talking Toshi TV. Yes! Alright, bigyan ko po kayo ng update uli dito sa nagaganap na 2024 PBA Philippine Cup. Okay, ngayon po ay April 26, Biyernes po ngayon, ano? So may mga laro po ngayon na natapos na, katatapos lang po. Mga laro ngayon ay yung Phoenix, Meralco, San Miguel, Magnolia. Unahin natin yung first game, ano? Phoenix Fuel Masters versus the Meralco Bolts. Nakaisa po ang Meralco Bolts laban dito sa Phoenix Fuel Masters. 82-76 ang final score po natin. 82-76. Best player of the game, walang iba kundi si Aaron Black with 18 points, 4 rebounds, 4 assists, 4 out of 7 from the 3-point area. Alright. At punta naman tayo dito sa ating second game, ang rematch ng 2024 Commissioner's Cup. Ang San Miguel Beermen versus the Magnolia Hotshots. Nanaig po rito ang San Miguel Beermen laban dito sa Magnolia Hotshots. 98-91 ang final score po natin. Noong mga early goings ng laro, nanguna pa itong San Miguel, ano? Pero habang tumatagal yung laro, nadidiminish o nababawasan yung lamang nila, nakahabol ang Magnolia, no? Okay, so 98-91. Best player of the game, CJ Perez with 25 points, 5 assists, 7 out of 8 from the 3-point area, 5 out of 6 sa free throw, no? Alright. Punta ngayon tayo dito sa ating team standings. Anong implications sa mga larong ito? Mga panalo-talo nila dito sa ating team standings. Ito, malapit na tayo matapos sa elimination round, mga kababayan. Okay. Number 1 pa rin po ang San Miguel Beer. Wala pa rin po silang talo. 8-0. Nebra, Barangay Nebra, San Miguel 6-3. Second place na po sila. Third place po natin ang NLEX 5-3. Baba sa fourth place ang Magnolia dahil natalo sila, no? 5-3 rin po, tabla po sila ng NLEX. Number 5 ay TNT Tropang Giga, 5-4. Okay. Rainer Shine Elasto Painters, 5-5. At number 6, number 7 Terra Firma Jeep, 5-5 din po. Meralco Bolts, 4-5. Okay. Pangilan na ba siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Number 8 ang Meralco po. Number 9 ang Northport Batang Pier, 4-6. Number 10 ang Blackwater Bossing, 3-5. Number 11 Phoenix Fuel Masters, 3-7. Converge, 1-8 sa huling pwesto. Kung lalagyan po natin ang demarcation line ito at kumbaga ka-cluster natin siya, no? Pabayaan na natin na San Miguel sa taas dahil malago na sila, no? 8 na sila, 8 na. So once na umakyat ka na ng 8, magic number po yan for the twice to beat advantage. Lalo na pag 9, 8 pataas, ano? Yan. So sila na po ang nakakuha ng unang pwesto para sa twice to beat advantage. So number 1 na sila, no? Hindi na sila aabutan ng iba. Kasi ang susunod sa kanila na Barangay Ginebra, 6-3 sila. So dalawang laro lang ang natitira diyan. Ang todo na makukuha nilang kartada kung mananalo sila ng dalawang sunod is 8-3. No? At pwede pa sila abutan, no? Pero kung pwede nilang abutan ng San Miguel pero papanalangin nila na matalo ng 3 sunod-sunod itong San Miguel, no? Yan. Tingnan natin kung ano mangyayari dahil kung magtabla sila sa first place pa rin ang San Miguel kasi winner over the other. So nanalo kasi ang San Miguel laban sa Ginebra yung sa game nila. So pag pinag-usapan
quotient, no? Lamang ang San Miguel. Panalo pa rin ang San Miguel. Number 1 pa rin sila. Pagtabla sila 8 and 3. Okay? So, ayan. Ang Ginebra may pag-asa pang makakuha ng twice to beat advantage. Ano? Maipanalo lang nila yung tatlo nilang sunod-sunod na tatlo. Yung dalawang susunod nilang laro. No? Sa Converge at saka may isa pa sila. Hindi nakalimutan ko lang ano yung game nila. Isa pa. Okay. Ngayon, itong NLEX, Magnolia, pwede pa rin itong mag twice to beat advantage. Kaya lang, ipapanalangin nila na matalo ang Ginebra. Yan. Okay? Kung makikita nyo, no? Kasi number 3 and 4 sila angat ang Ginebra. So, kailangan bumaba. Matalo ang Ginebra ng kahit isa lang siguro. No? 7 and 4. Pwede na, no? Pwede 7 and 4. Pero mas maganda kung 6 and 4 para mas mauungusan nila. Kailangan nila manalo. Sunod-sunod naman. Matatalo gusto nila dapat matalo Ginebra at manalo naman ng NLEX tsaka Magnolia kung gusto nilang makakuha ng twice to beat advantage. Kasi kandidato rin sila, no? Ngayon itong TNT, okay, 5 and 4. So, kumbaga yung cluster na yun, yung Ginebra, NLEX, Magnolia, yan yung pwedeng makakuha ng twice to beat advantage, no? Although ang TNT 5 and 4 pwede pa rin makakuha ng twice to beat advantage. Bakit? Idadalangin lang niya na matalo tong Ginebra, NLEX, tsaka Magnolia, yung mga na-teams na nasa taas niya para magkaroon ng tabla-tabla sa 7 and 4. Tapos quotient system, bahala na kung ano yung lalabas doon sa quotient sa computation. Okay? So, the most na makakakuha nilang record dyan is 7 and 4. Okay? Ngayon, etong cluster naman ang Rainer, Shine, Terra Firma at saka Meralco. Okay? Nasa bandang lower portion na ng standing stone, no? Ang Ross, Terra Firma, Meralco, ang pwede nilang abutan is sa best of 3 sa gitna. Okay? Pang ano lang to, pang number 3, 4, mga ganito. Kasi ang pwede na lang ang the best na lang na kartada na makukuha nila is 6 and 5. Okay? 5 na yung talo nila no? So 6 and 5 na. So wag na lang sila matatalo ng isa pa kasi once na matalo at mag number 6 yan, bababa sila kasama ng Northport na may 6 na talo na rin. Okay? Speaking of Northport, punta na tayo doon sa susunod na cluster. 4 and 6 ang Northport. Pang 8 place na yan. 8 and 9. Pagka halimbawa, ang natapos ka, 5 and 6. Okay? So, medyo mahihirapan ka na dyan. So, may playoff ka dyan. Kung kasama ka pa sa playoff, kung lalaban ka, paano kung marami kayong 5 and 6 at ikaw yung pinakamababa ang quotient? Laglag ka rin, no? So, wala na sa mga kamay mo ang kapalaran mo. Basta, pag may pagkakataong manalo, panalunin mo. Kaya lang, not 100% nasa kamay mo ang kapalaran mo. So, Northport, abangan na lang natin ang kapalaran yan. Depende yan sa mga resulta ng laro. Resulta ng mga laro sa ibang teams, ano? Lalo na tong Rainer, Shine, Terra Firma, at Meralco. Okay, ang Blackwater Bossing, ayan, pwede pa yan. Meron pa silang 3 laro. So, pwede pa sila mag 6 and 5. Pwede pa yan sa best of 3. Okay? So, yung pwestuhan, yung quotient ang gagamitin dyan, ano? Ngayon itong Phoenix at saka Converge, naku po, palagay ko wala ng pag-asa to. Kasi ang Phoenix, 7 na ang talo. Okay? The most that they can get ay isa lang ang laro nila is 4 and 7. Malabo na yun. Yung 5 and 6 medyo na mahirap na mas lalo na kapag ka 4 and 7 ka. Mas lalo na kapag ka 1 and 8 ka. Converge, siyempre alis na yan, ano? Automatic na yan. Kasi 8 na yung talo nyo. So, hindi naabot. So, aabangan na lang natin ito, yung mga maglalaban sa twice to beat at saka yung mga pwestuhan dito sa best of 3. Yung 3, 4, 5, 6
and 7. Tapos yung mga mabababa ang kartada, baka magtabla-tabla sa number 8, number 8, number 9, number 10, kung meron man. Yun yung mga 5 and 6, ano? Ayan. So, abangan natin itong mga susunod na laro. Okay, ano ba yung mga susunod natin mga laro? Ito, tingnan natin mga kababayan. Tingnan natin ano, iraran na lang po namin sa inyo. Tapos, tingnan nyo po yung schedule po ng April 27, April 28, tapos May 1, tsaka May 3. Eto na po. Ayan po ang mga schedule ng mga susunod na mga games, mga kababayan, mga ka-PBA. Maraming salamat po sa pagtutok po ninyo dito sa Talking Toshi TV. Madali lang po mag-subscribe sa ating channel. Huwag po kayo mahiya mag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button. Okay na po yan. Alright. At sa Facebook, sundan nyo rin po kami. Talking Toshi TV sa Facebook. Ang ating Facebook page, mga kababayan, mga ka-PBA. Dito na po kayo kumuha ng updates mga kababayan. Ibigyan ko po kayo ng mga makabuluhang balita, updates sa ginaganap na 2024 PBA Philippine Cup. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat mga PBA, mga ka-legit Dabber Cards.